Hello guys, magandang araw at welcome back sa ating channel. So guys, para sa content natin ngayon, for this video, pumunta tayo sa likod bahay. Ayan, para kumuha ng itong damo na to. Parang salot lang ito sa ating mga taniman. Ayan. Tawag namin dito ay tigbaw. Pero sa English, cogon grass pa rin yung tawag dito. Meron nga lang, magkaiba nga lang sila ng scientific name sa kugon. Yung kugon, meron siyang scientific name. Hindi ko na mababanggit kasi nakalimutan ko. Tapos itong tigbaw naman, mas malaki ito. Ayan, iba yung scientific name niya. Pero yung tawag sa kanya, cogon grass din. Pero sa amin dito, Waray province, ayan, tigbaw ang tawag diyan. So, ganyan, nanguha tayo. Dalawa lang para may pakita lang dito sa ating video kung paano gawing arrow dawil itong damo na to, itong tigbaw. So, ayan, pag kumuha tayo tapos natanggalan natin ng excess na balat. Tapos yung mga dahon niya kailangan ding linisin para yung matitira sa kanya, yung stem na lang talaga niya. Bali, yun ang magiging dawil ng arrow sa project na pana na for hunting na pana. Okay, yung layunin ng content na to ay may pakita lang na hindi na natin kailangang bumili ng wood dowel sa hardware or sa mga lumber store, ang mga furniture store. Ayan, pwede tayong makakuha ng madalian sa mga tumutubo lang na damo na pwedeng gawing arrow dowel. So ayan, medyo nakatipid na tayo dito kasi hindi tayo bibili ng dowel. Dowel nito more or less 100 pesos siguro sa 1 metro. Ito libre lang. Okay, kailangan lang linisin. Pagkatapos na malinisan ito guys, ay kailangan ding ituwid kasi nakikita as you can see, ayan, bumabaluktot siya. Mayroong hindi talaga straight, ayan. Parang ano siya, sa bawat bias niya hindi talaga tuwid yung ano niya. Parang parehas din sa kawayan. Ngayon, pagkatapos nito, kailangan natin itong ituwid. Kailangan ituwid yung ano niya para pag ginamit natin, ano siya, accurate yung trajectory niya. Okay. So, ayan, patuloy pa rin tayo. Medyo mainit dito sa labas. So, ayan, gusto ko sana damihan kaya lang konti na lang yung tumutubo doon kasi nilinisan na doon sa likod. Kaya kumuha lang tayo ng dalawa para may pakita lang kung paano. Swerte yung mga malapit sa bukid. Ayan, sa maraming tumutubong ganito. Pero sa pagkakalam ko maraming ganito sa medyo mga mabundok o di kaya sa mga swampy area. Ang daming tumutubong ganito. Pagkatapos nito guys, kailangan nating ituwid. Ayan, itutuwid natin yung mga bended part niya. Hindi tuwid. Ayan, kailangan natin itong dalhin yan sa kusina. Kailangan nating initin. Ayan, okay, nasa kusina tayo. Huwag nyo nang pansinin yung mga labahin ko yan. Alam kong yan ang makikita. Tingin na lang kayo sa stove. Ayan. Huwag kayong titingin sa labahan, ha. Bawal tumingin sa labahin. Ayan. Lalabhan ko yan pagkatapos kong gumawa ng video.
So ayan, kailangan nating initin. Tapos pag medyo susunod na siya, pag binend natin ng opposite doon sa pagkakabaluktot niya, magiging tuwid na siya pagkatapos niyang lumamig. Yan, kailangan lang natin ay anuhin siya, parang move against sa pagkakabaluktot niya, move against pa ha. Okay, so sa pag-iinit hindi siya mababali kasi nga lalambot yung parang mga tissue ng ano na to, iniinit natin. So yan lang, pagkatapos nito tuwid na. Ang kailangan namang gawin dito ay ibibilad sa araw hanggang sa matuyo siya. Pag matuyo na siya, hindi na kailangang bilarin uli, ibilad uli, at hindi rin kailangang mabasa kasi nga magiging marupok siya pag ulan at saka init. Pabalik-balik yung dalawang yan, ulan at yung pagkakabasan niya to, yung magiging marupok siya. Yun ang magiging doon. Kaya dapat ano lang sa loob ng bahay, sa malilim na lugar para manatili siya matibay, tuyo at matibay. Okay, so ayan, tapos na. Ulitin ko, wag kang titingin sa labahin ko. Ayan, nilagay natin sa labas. Okay, hanggang sa uminit talaga siya. Pag uminit na siya, matutuyo na yan isang araw. Ayun, tuyo na siya, pwede na siyang lagyan ng, ayan, matulis na magiging blade niya sa unahan. Tapos itong trajectory guide niya na parang balahibo na gawa sa duct tape. Pagkatapos ganito na ay itsura ng tigbaw na yon na ginawa nating arrow dowel. So hanggang dito lang muna ang video na to guys. Maraming salamat sa panunood sa ating DIY mix vlog, and see you in the next video. Bye bye.